Nagsimula ang pelikula kay Maria na naghahanda sa harap ng salamin para pumasok sa paaralan. Siya ay 17 taong gulang at medyo normal ang buhay. Bagamat siya ay nag-aaral at may mga magulang, ito ay malayo sa perpekto. Ang kanyang buhay ay napakalamig at nag-iisa. Bumaba si Maria para mag-almusal at tahimik na kumakain ng kanyang pamilya. Walang nagsasalita at sobrang tensyonado. Pagkatapos ay umalis si Maria para pumasok sa paaralan. Paglabas niya ng bahay, nagsindi ng sigarilyo si Maria at sinalubong siya ng isa pang babaeng estudyante. Napakasungit ng estudyanteng ito kay Maria, pero sanay na siya. Sa paaralan, siya ay isang outcast at tila walang nagmamalasakit sa kanya. Pagsakay ni Maria sa bus papunta sa paaralan, agad na sinimulan siyang pahirapan ng mga estudyante. Ayaw nilang makasama siya at malupit sa tila walang kadahilanan. May isa siyang kaibigan, ngunit parang hindi tunay na magkaibigan. Madalas na nakakasama ni Maria ang babaeng estudyante na tinatawag na Lily. Napakalamig niya kay Maria at kadalasan ay ginagamit lang siya. Madalas mag-isa si Maria sa paaralan, naka-headphone lang siya at nakikinig ng musika. Sobrang naiinggit din siya kay Lily. Si Lily ay medyo sikat sa paaralan at mayroon din siyang kasintahan. Ang lalaking ito ay tinatawag na Sean at si Maria ay lihim na may crush sa kanya. Nahihirapan si Maria na makitang laging nakadikit si Lily kay Sean at siya ay labis na nagseselos. Pag-uwi ni Maria, kinailangan niyang magtiis ng isa pang hapunan kasama ang kanyang mga magulang. Madalas siyang tahimik at maingat sa bahay dahil hindi siya komportable sa kanila. Ang kanyang ama, si Dan, ay medyo malayo at gumugugol ng maraming oras sa pagtatrabaho. Isa siyang plastic surgeon at napakaselan sa lahat ng bagay. Inaasahan niyang magiging perpekto ang lahat na naglalagay ng malaking presyon kay Maria. Sa kabilang banda, ang kanyang ina, si Amy, ay masyadong emosyonal. Lagi siyang binabangungot at mayroon ding depresyon. Ang isa pang mahalagang detalye ay patuloy siyang niloloko ng kanyang asawa. Habang alam ito ng lahat, gusto ni Amy na magpanggap na hindi ito nangyayari. Sa kabuuan, hindi masaya ang sambahayan. Ngayon sa hapunan, kinailangan ni Maria na makinig sa kanyang ina na nagsasalita tungkol sa mga kaibigan nito at mga plano. Sinusubukang tulungan ni Amy ang kanyang anak at gusto siyang ipare sa isang lalaki. Sa tingin niya ay dapat makipagkaibigan si Maria. Isa pa, malapit na ang prom, kaya kailangan niya ng kapareha. Tutol talaga si Maria sa ideyang ito at sinabihan niya ang kanyang ina na huminto. Ang kanyang ama, si Dan, ay nagsimulang makialam at pakiramdam ni Maria siya ay nakakulong at nag-iisa. Sa bandang huli, hindi na napigilan ni Maria ang kanyang galit. Bumaling siya sa kanyang ina at umalis sa hapagkainan. Nag-aalala rin si Dan sa kanyang anak, ngunit hindi dahil nagmamalasakit siya, kundi dahil siya ay isang kahihiyan. Pinag-usapan niya ang tungkol sa kawalan niya ng mga kaibigan, walang social life, at kung paanong wala siyang patutunguhan sa buhay. Narinig ni Maria ang lahat ng ito at mas lalo siyang nainis. Umakyat siya sa kwarto niya at tinitigan ng sarili sa salamin. Maya-maya pa, may napansin siya sa frame. Ang kanyang nahanap ay lubos na gumulat sa kanya. Nakakita siya ng lumang sonogram. Ang sonogram na ito ay nagpapakita ng isang pares ng kambal. Hindi alam ni Maria kung ano ang gagawin dito, kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo at gumugol siya ng oras mag-isa pagkatapos maligo. Nagulat si Maria nang mapansin niyang gumalaw mag-isa ang sariling refleksyon sa salamin. Siya ay lubos na natakot at bumagsak sa sahig. Ang kanyang refleksyon ay talagang gumagalaw ng mag-isa. Natakot si Maria at sinikap niyang tingnan kung nasa isip lang niya ito. Pinunasan niya ang salamin at nakita ang sariling refleksyon na nakangiti sa kanya. Takot na takot si Maria at lumabas ng banyo. Kinaumagahan, naiinis pa rin siya at gustong humingi ng tulong at payo mula sa kanyang mga magulang. Bumaba siya at sinubukang kausapin ng kanyang ama habang naghahanda ng almusal ang kanyang ina. Hindi nakatanggap ng tugon si Maria bago nagsalita ang kanyang ama. Ni hindi ito nakikinig sa kanya, nakatutok lang siya sa itsura niya. Iniisip ng ama na ang sagwa niyang tingnan at hindi makakapasok sa paaralan sa ganoong kalagayan. Iniisip din ito na hindi siya nakatulog, kaya mas mabuting umakyat siya sa itaas at maglagay ng makeup. Nalungkot si Maria na hindi man lang interesado ang ama sa kanyang mga problema. Umakyat siya sa banyo para magsuklay ng buhok at maglagay ng makeup. Nakita natin na ang kanyang refleksyon ay bahagyang hindi tumutugma, ito ay tunay na gumagalaw ng mag-isa. Walang napapansing mali si Maria at pumasok siya sa paaralan gaya ng dati. Si Mark, ang pangunahing lalaki na mahilig mangbuli kay Maria, ay naghihintay sa kanya malapit sa school bus. Halatang may masamang balak ang lalaki at natatakot si Maria sa kanya. Biglang dumating si Lily sakay ng bagong kotse at pinasakay si Maria. Hilig ni Lily na ipagyabang ang kanyang mga gamit kay Maria at pinuntahan nila ang kanyang kasintahang si Sean. Kinailangang umupo ni Maria sa likurang upuan at panoorin ang kanilang paghaharutan. Pagdating nila sa paaralan, kasama pa rin ni Maria sina Sean at Lily, ngunit hindi nagtagal ay nadaanan nila si Mark, ang bully. Tinisod niya si Maria sa lupa at sinimulan siyang pagtawanan sa harap ng lahat. Namagitan si Sean para tumulong at nakipagtalo kay Mark. Napansin ni Maria kung paano siya pinrotektahan ni Sean at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ng klase, umuwi si Maria at muli siyang nalungkot. Nagsimula siyang makarinig ng boses at natakot, ngunit pumunta siya para mag-inspeksyon.
Hindi nagtagal, nakarating siya sa banyo at nasa harap ng salamin ang kanyang refleksyon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang refleksyon ay nakikipag-usap sa kanya at takot na takot si Maria. Ang refleksyon na ito ay tinatawag ang sarili nitong Irem at magkapareho sila ni Maria ng hitsura, ngunit may ganap na kakaibang personalidad. Kinausap siya ni Maria at ipinaliwanag ng refleksyon na palagi siyang naririto kasama si Maria. Siya ay nasa bawat refleksyon, saan man siya magpunta. Napakaraming tanong ni Maria tungkol sa pinagmulan ni Irem, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Tinanong lang niya si Maria kung ano ang gusto niya dahil sigurado si Irem na makakatulong siyang sumaya si Maria. Tiwala si Irem sa sarili. Siya ay kaakit-akit at malupit, lahat ng mga bagay na wala kay Maria. Nangako si Irem na tutulungan niya siya at maghihiganti kapag may masamang nangyari. Sinabi ni Maria kay Irem na siya ay maganda, ngunit sinabi ni Irem sa kanya na hindi. Tayo ay maganda at nagpakita ng mga palatandaan na gusto niya siyang kausap. Kinabukasan, ibang-iba si Maria. Sa almusal, napansin kaagad ng kanyang mga magulang na siya ay mas positibo at kaaya-aya. Napansin ng kanyang ama na gumanda siya at sinabi sa kanya na ipinagmamalaki niya siya. Pagkatapos ay ibinalita ni Maria sa kanyang mga magulang na pupunta sa winter prom dance. Parehong masaya ang kanyang mga magulang sa balitang ito at nagpa siya si Maria na magsikap at makihalubilo. Sa paaralan, nakipag-usap siya kina Lily at Sean. Nais ni Maria na turuan siya ni Lily kung paano mag-ice skate at parehong namangha ang kanyang mga kaibigan sa kung gaano siya nagbago. Nagseselos pa rin si Maria sa kanilang relasyon at napansin ito ni Irem. Pagkatapos ay gumugol siya ng isang araw kasama ang kanyang ama. Una siyang dumating sa klinik at nakita siyang nagtatrabaho. Napansin din ni Maria na nasa opisina ang isa sa kalaguyo niya. Pagkatapos, si Maria at ang kanyang ama ay nanood ng sine. Napakaigting ng kanilang relasyon, ngunit nais ni Maria na subukan. Pagkatapos ng pelikula, nakita nila si Mark at ang mga kaibigan nito at sinubukan ni Mark na magpanggap na magkaibigan sila ni Maria. Nahihiya ang ama dahil kay Maria at napaka-awkward ng sitwasyon. Habang nagmamaneho pa uwi, sinabi ni Dan kay Maria na gusto niyang bigyan siya ng regalo sa kaarawan sa lalong madaling panahon. Nang gabi ring iyon, muling pumunta si Maria upang makipag-usap kay Irem. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng mas kakilakilabot na balita. Ang ideya ng kanyang ama na regalo sa kanyang kaarawan ay ang pagreretoke kay Maria para maging maganda. Si Maria ay talagang nalulungkot at umalis. Pagkatapos nito, mas nakipag-usap siya kay Irem. Galit na galit si Irem sa lahat at gustong protektahan si Maria sa anumang paraan. Ang pakikipag-usap kay Irem ay nagpapagaan ng pakiramdam ni Maria at mas ligtas, ngunit mas lalo rin siyang nagiging emosyonal. Napansin ng kanyang ina na may mali sa kanyang anak. Mas kakaiba ang kinikilos niya kaysa karaniwan. Ayaw nang intindihin ni Dan si Maria at sinabihan na lang si Amy na hayaan na lang ito. Sa paaralan, sina Lily at Maria ay nagsanay ng skating ng magkasama. Hindi marunong si Maria at hindi nagtagal ay bumagsak siya at hindi na makabangon. Napakasamang tao ni Lily, kaya pinagtawanan lang niya si Maria at umalis. Naiwan si Maria na mag-isa sa yelo. Lalong nagalit si Irem sa lahat ng nasa paligid niya. Sinabi niya kay Maria na siya ay espesyal at karapat-dapat sa pagmamahal. Ngunit nangyari ang pinakamasamang bagay nang dumating ang prom dance. Inatake at sinaktan si Maria ng bully na si Mark. Siya ay ganap na nadurog at natatakot, pakiramdam na lubos na nag-iisa, at muling pumunta sa banyo upang makipag-usap kay Irem. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang salamin at nakipagpalit ng pwesto kay Irem. Si Maria na ngayon ang nasa salamin habang si Irem ang may kontrol sa kanyang katawan. Samantala, si Amy ay may kakilakilabot na bangungot tungkol sa panganganak. Dahil si Irem na ang may kontrol, naging kakaiba ang mga bagay sa paaralan. Si Irem ay matapang at nakakaakit. Nang subukang ibuli siya ni Mark, lumaban si Irem at tinakot siya. Sinubukan ni Irem na tulungan ng kanyang ina, kaya gumawa siya ng paraan upang makita niya ang isa sa mga kalaguyo ni Dan. Ito ang plano ni Irem para magalit ang ina sa kanyang ama. Hindi nagustuhan ni Maria ang ginawa niya sa kanyang mga magulang at gusto niyang tumigil na siya. Gusto ni Irem na parusahan silang lahat sa ginawa nila kay Maria. Nagpa siya si Irem na maghiganti kay Mark, kaya't binali niya ang binti nito pagkatapos maglagay ng bitag para sa kanya. Pagkatapos, nagsanay siya mag-isa ng ice skating at sumama kay Lily. Sa pagkakataong ito, inasar at tinakot ni Irem si Lily at naging dahilan upang tumakbo ito palayo sa takot at bumagsak. Sa pagkahulog, tumama ng napakalakas ang ulo ni Lily at namatay. Nang gabi ring iyon, si Maria ay lubos na nagalit at nababalisa. Gusto niyang makipagpalitan kay Irem dahil sobra pa sa kakilakilabot ang kanyang ginagawa. Ngunit tumanggi si Irem at nagpatuloy sa kanyang plano. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang mag-hangout sina Irem at Sean. Siya ay ganap na ibang tao na ngayon, umiinom, naninigarilyo at magkasama sila sa hotel. Maya-maya ay may tumawag kay Sean. Tinawagan siya ng mga pulis at gusto nilang pumunta sila ni Maria sa istasyon. Tumanggi siyang pumunta at sinubukan siyang pilitin ni Sean. Bigla siyang nagalit at hinampas siya ng bote sa ulo. Hindi sinasadya, napatay din si Sean. Ngayon, pareho silang nalungkot ni Maria. Mas madalas na binabangungot si Amy tungkol sa panganganak. Pagkatapos ay nalaman natin na may kambal pala si Maria. Nang ipanganak ang kambal, pinatay ito ni Dan dahil may diferensya ito.
Nadurog ang puso ni Amy at hindi iyon makalimutan. Tumungo si Hiram upang makipag-usap kay Dan. Nasa opisina pa rin siya at humingi siya ng mga sagot. Tinanong niya siya kung magmamalasakit ba siya sa kanya kung may diferensya siya o pangit. Hindi niya masagot ang tanong na iyon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi na hindi siya maaaring magkaroon ng may diferensyang anak. Pagkatapos ay pinatay din niya si Dan. Galit na galit siya sa kanya at ngayon ay nakaganti na siya sa wakas. Pagkatapos ng pagpatay, hindi na makita ni Hiram si Maria at umuwi siya sa kanyang ina. Tila iisa na ngayon ang katawan ni Maria at Hiram at walang nakakaalam sa kanilang kinabukasan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.